Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan niyo ako guys. Let's go! Ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Vice President Sara Duterte at Senator Risa Hontiveros tila nagkakainitan na patungkol sa budget hearing ng confidential fund ng Office of the Vice President. Totoo yun mga kaibigan, talagang nagkakainitan sila ngayon. Mainit na mainit sila ngayon. Ito kasi si Hontiveros mga kaibigan no? Kung ano-ano mga hinuhukay na tanong At tila naging Yung mga tanong kasi nila mga kaibigan, walang kasiguraduhan ba? active ngayon. Basta makasira lang sila sa ating mahal na Vice President Inday Sara. Si Senator Risa Hontiveros sa paggawa ng videos na pinapatulan si Vice President Sara Duterte. Kaya tila pinutakti ngayon si Senator Risa Hontiveros ng ating mga kababayan, lalo na ang Duterte loyalist patungkol sa di umano'y anomalya ni Senator Risa Hontiveros noon sa PhilHealth. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sa patuloy na pag-uumpukan ng naglalakihang dalawang bato ay mas lalong umiinit ang mga eksena. Nagsimula ang lahat sa pagbusisi ni na Senator Risa Hontiveros sa ginastos na 125 million pesos na confidential fund at intelligent funds ng Office of the Vice President. Dahil wala di umano ito sa 2022 budget ng Office of the Vice President, si Senator Risa Hontiveros ay isa sa mga masugid at kilalang kritiko ni Duterte patungkol sa confidential fund at dinadala sa social media ang kanyang hindi pag-aproba dito. Kaya Vice President Sara Duterte nagsalita na at nagbigay ng mensahe sa kanyang mga kritiko. Ayon pa sa Vice Presidente, nakakahiya na hindi pa rin sila makagawa ng anumang patunay upang suportahan ang kanilang maruming imahinasyon. Dagdag pa niya, sapat na sana ang inis na idinulot nila sa Kongreso at Senado para hindi natin sila bigyan ng seryosong atensyon. End quote. Sa kabila ng pangbabatiko sa pagkwestiyon ng oposisyon sa confidential fund ng Office of the Vice President, mas marami pa ring tao ang naniniwala sa utilization ng confidential fund dahil ayon sa kanila, confidential nga, ginagamit ito pang seguridad at pagsubaybay sa ilang ilalim na mga lihim ng operasyon at hindi dapat sinasabi sa publiko. Hindi naman masama ang magtanong at magbusisi kung saan napunta ang pera. Pero ang hindi maganda ay ang magparatang ka ng walang sapat na ebidensya. At dahil nga sa balitang ito, hindi napigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, Hontiveros, bakit yung sa PhilHealth mo? Saan mo din ginastos yon? Tanong din ng taong bayan. At ikaw po nun. Yan dapat talaga mga kaibigan ang hinahalungkat na pinag-uusapan yung tungkol sa PhilHealth. Kaya yung Hontiveros, bago ka magsalita ng kung ano-ano dyan, kamustahin mo muna yung atraso mo sa PhilHealth. Ano ba naman yan? Ano ba naman yan? Di ka nga nagpaliwanag nun. Bakit ang lakas ng loob mong magtanong, ma'am? Mas malala ginawa mo nun. Si VP nagtatrabaho yan. Kayo po, may nagawa po kayo? Sorry po ma'am, nakakahiya ka. Dapat sa'yo resign ka na po. Kasi wala po kayong nagagawa dyan. Wala mga kaibigan, hindi natin mapag-resign to kasi makapalmukan nito eh. Ang dapat na lang siguro natin gawin mga kaibigan sa susunod na election,
alam na po natin ang gagawin natin. Kung tatakbo man po yan bilang senador or vice presidente o bali-balita na magtatakbo raw siya bilang isang pangulo, asahan niya mga kaibigan, hindi na makakabalik sa Malacanang yan. Wag na po natin iboto yan mga kaibigan. Ma'am, we love Sara Duterte po kasi napapatunayan at nakikita namin na nagtatrabaho po siya. We support Sara po. Very dramatic magsagot itong si Hontiveros. Ang ganda magsasalita, parang nasa entablado. Sa sinasabi na kunin mo muna ang dumi ng iyong mata bago mo gawin sa iba. Bakit alam mo ba kung saan ginasta ang pera? Ikaw, ilang taon ka na sa pagka-senadora. Saan napunta ang pera mo sa PhilHealth? Pera din ng taong bayan, diba? Sana, sunod na hearing ay yung tungkol sa korupsyon sa PhilHealth nung panahon ni Risa Hontiveros. Dadi bilyon nga ang nawala sa kaban ng bayan. Kumpara ngayon na 120 million budget na ginagawa ng isyo ni Risa Hontiveros para masira lang si VP Inday Sara. Mas naniniwala ako kay VP kumpara kay Risa. As paniniwalaan ko at mas pagkakatiwalaan ko si VP Inday Sara kumpara kay Risa Hontiveros na dapat i-open na rin ulit sa Senado yung korupsyon sa PhilHealth nung panahon ni Risa na siya ang namumuno. Bilyon kaya ang nawawala nun sa kaban ng bayan. End quote. Akala mo naman talaga, no? Sobrang linis at sobrang walang bahid ng katiwalian itong si Risa. Akala mo talaga, no? Siya ang best example of transparency and, di ba, kumbaga walang korakot. Ay nako, di kayo sure. Dinampot ng mga pulis si Akbayan Party List Representative Risa Hontiveros Barapel matapos magkagilian sa isang rally sa Welcome Rotonda. Ngayong taon, nadagdag sa liderato ng PhilHealth ang dating Akbayan Party List Representative na si Risa Hontiveros. Kilalang kaalyado ni Ang galing nang gumawa ng video na ito mga kaibigan. Talagang pinakita niya talaga. Trinobak niya yung kung ano yung anomalya ni Risa Hontiveros mga kaibigan. Pinapamukha niya lang rito na, hoy Risa, ito yung kasalanan mo. Ito, bago ka magsalita dyan, tignan mo muna yung atraso mo sa PhilHealth. Parang ganun yung gusto niya iparating dito mga kaibigan. Nice. Pangulong Noynoy Aquino si Hontiveros. Natalo siya sa pagkasenador noong eleksyon 2013. Makaraang maluklok bilang director ng healthcare provider sector ng PhilHealth. Kabi-kapila ang naglabasang print at TV ads ng ahensya kung saan bumibida si Hontiveros. Ayon sa Trade Union Congress of the Philippines o TUCP, nagkakahalaga ng mahigit 400,000 piso ang isang TV ad na ume-ere ng 30 segundo. Ang tanong, sino kaya ang nagbayad sa print at TV ads na ito? Public, including the ballooning negative level net operating income of PhilHealth from 5 billion pesos in 2013 to 10.5 billion in 2017. Yan talaga mga kaibigan, ayun, may ebidensya mga kaibigan, no? Risa Hontiveros mga kaibigan, 7.5 billion ang kinuha nila sa PhilHealth. Grabe. Palakpakan, di ba? Queen Tapos not guilty. of transparency, no? Ang linis. Diba? Diyos mio. Tapos babanggain mo si VP Inday Sara. Excuse me, bigyan mo kami, diba? Bigyan mo kami ng any issue, diba? Or any katiwali ang ginawa ni VP Inday Sara. Aber, diba? Aber. Sa ilang dekadang nagserbisyo at naging public servant, si Inday Sara. Sige nga, anong anomalya ang ginawa niya?
para ganyan na lang kayo magduda, para ganyan na lang kayo bumatikos. Palibasa kasi mga kaibigan, galawan kasi nila yun. Kung ano yung pinaparatang nila sa ating mahal na Vice President mga kaibigan, yun yung ginagawa kasi nila noon hanggang ngayon, di ba? Di ba? Talagang tama yung kasabihan na minsan kung sino pa, di ba, ang nagsasaboy ng putik, siya pa tong marumi. Di ba? Akala mo talaga grabe kalinis itong si Risa. Diyos ko, alam ka na namin Risa, di ba? Kaya nga ayaw na ng mga tao sa mga dilawan kasi dinadramatize nyo. Kumbaga kung may gusto kayong siraing tao, dinadaan nyo sa ngaw-ngaw, dinadaan nyo sa salita. Pero hindi nyo naman mapatunayan. Di ba? And mali ka lang talaga ng binangga. Ang binangga mo si Inday Sara na pinakamataas, di ba? Ang percentage ng trust rating sa lahat ng public official. Isali ka na Risa. Di ba? Kaya gets namin bakit ka gigil. Di ba? Gets namin bakit, di ba, you are trying to, di ba, manipulate all the Filipinos, no? Na masama si VP Inday, di ba, na may anomalyang ginawa si VP Inday. Palagi mo pang sinasabi na hindi makapag-explain si Inday Sara kung saan gagamitin, hindi makapagpaliwanag. Ha? No, well, in fact, kami nga na nakikinig sa, di ba, kumbaga budget hearing, di ba, na-explain naman doon ni VP Inday Sara. Hindi mo lang talaga tanggap, di ba? Hindi mo lang talaga tanggap na ayaw, di ba, ayaw i-reveal lahat ni VP Inday Sara sa harap nyo. Malay kasi natin, baka kayo ang kalaban, di ba? May pagka-traidor ba kayo? Seriously? Di ba? Seriously talaga? Si Inday Sara pa talaga ang sinisiraan nyo? Si Inday Sara pa talaga, di ba, ang ginagawan nyo ng issue? Si Inday Sara, di ba, na pagtungtong niya sa pwesto, nagpagawa agad ng mga satellite offices nationwide. Di ba? Office of the Vice President, satellites and offices para madaling malapitan ng mga tao, di ba, ang OVP? At yun na nga mga kababayan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Donggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.